Alam nyo ba, habang umiinit ang gera sa gitnang silangan, mas umiinit ang paniningil sa bulsa ng bawat mamamayan. Hindi po aksidente na tuwing may tensyon sa pandaigdigang langis, lalo na po sa girian sa pagitan po ng US, Israel laban sa Iran, biglang sumirit ang presyo po ng gasolina, diesel at kerosene. Pero ang mas dapat tong tanungin natin, bakit tila walang depensa ang mga Pilipino sa ganito pong krisis? Dahil po, sa ilalim ng Oil Deregulation Law, hinahayaan po ng gobyerno na ang mga oil company ang magdikta ng presyo. Walang sapat na kontrol, walang transparency, at higit sa lahat, walang pananagutan. Ipinapasa agad ng mamamayan ang anumang pagtaas, kahit pa ang dahilan nito ay espekulasyon lamang at hindi aktwal na kakulangan sa supply. At alam nyo ba mga kababayan, wala rin tayong malinaw na access sa tunay na presyo ng pagbili ng langis. Hindi binubunyag ng mga kumpanya ang kanilang procurement costs at kontrata. Ibig sabihin, bulag ang publiko, bulag tayong mga mamamayan. Sa gitna po ng ganitong kalagayan, madali pong maipasa ang sobra-sobrang singil na hindi naman natin masusuri kung makatarungan ba o hindi. Dagdag pa po rito mga kababayan, ang 12% VAT sa produktong petrolyo, isang buwis na malinaw na regresibo. Hindi nito pinapabigat ang mayayaman, kundi direktang tumatama sa mga ordinaryong mamamayan. Sa jeepney drivers, sa mga mangingisda, sa mga manggagawa, sa mga mananakay, at sa bawat pamilyang Pilipino umaasa sa araw-araw na biyahe at konsumo. Ang tinatawag pong staggered price increase ng gobyerno ay isa lamang itong pansamantalang pampakalma. Hindi nito tinatanggal ang ugat ng problema. Sa huli, buo pa rin itong bumabagsak sa balikat nating mga mamamayan. Sa harap po ng lumalalang tensyon sa pagitan po ng malalaking kapangyarihan, lalong nagiging malinaw. Ang kasalukuyang sistema ay hindi para sa ating mga tao, kundi para sa tubo. Kaya ang malinaw na panawagan natin mga kababayan, junk oil deregulation law, tanggalin ang 12% VAT at hindi dapat ginagawang negosyo ang batayang pangangailangan. Dahil sa panahon ho ng krisis, ang Estado ay dapat na kumakalinga, hindi ho nagpapabaya. Kaya dapat ibalik ang kakayahan ng gobyerno na kontrolin ang presyo ng langis, pigilan po ang price manipulation at lalong-lalo na dapat pinoprotektahan ang mga tsuper, mga mananakay at tayong mga mamamayan. Dahil ang hinerhiya ay hindi huluho, karapatan ito ng bawat mamamayan.